Kaya ko po yung problemang yan. Nanginginig ang boses. Sa harap ng gusali ng Kolehiyo ng Arte at Literatura sa Universidad ng Pilipinas Diliman, nakatayo ang isang 9 gulang na batang babae, nakayuko ang ulo at nakasuot ng luma at kupas na bag. Hawak niya ang isang printout ng napakahirap na problema na hindi kayang lutasin ng 5 nagtapos na mag-aaral sa loob ng ilang buwan at doon ay nakasulat na ang perpektong sagot. Nanginginig ang mga kamay ni Professor Reyes, isang profesor na may mahigit 30 taong karanasan habang binabasa niya ang bawat linya ng sagot. Ito ay natatangi, lohikal na perpekto at napakaganda ng pagkakabuo ng solusyon na kahit siya ay hindi naisip. Tiningnan ng propesor ang mukha ng dalagita. Ang kanyang damit ay may mga butas, payat ang kanyang katawan, at nakayuko siya takot na mapalo. Araw-araw, palihim siyang sumisilip sa klase mula sa labas ng bintana dahil hindi siya pinahihintulutang pumasok. Bumagsak ang luha mula sa mata ng propesor. Nabatid niya sa sandaling iyon kung sa anong kalagayan nagawa ng dalagita ang sagot na iyon. Ngunit hanggang sa sandaling iyon, hindi alam ng propesor na ang batang ito ang magiging sentro ng isang insidente na magpapagulantang sa buong Pilipinas. Mula rito, magsisimula ang kwento ng isang 9 taong gulang na batang babae na, sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa klase mula sa labas ng bintana, nalutas ang isang problema na hindi kayang lutasin ng mga nagtapos na mag-aaral at paano siya umabot sa entablado ng isang napakalaking pambansang patimpalak. Bumalik tayo ng ilang araw. Sa isang lumang apartment sa isang masikip na eskinita ng Maynila, ang isang walang silbi na tulad mo ay dapat nang mawala. Matulis na tinig ng tiyahin ang tumusok sa malamig na sahig. Sa paanan niya, nakayuko ang 9 taong gulang na dalagita. Mayroon siyang magandang mukha na minana sa kanyang amang Hapon at inang may lahing Pranses-Pilipino, ngunit palaging may anino sa kanyang mukha. Ang pangalan ng dalagita ay Maya. Isang bata na namuhay ng tahimik sa bahay na iyon. 2 taon na ang nakalipas, noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, talagang masaya ang araw-araw ni Maya. Maya, matuto tayo ng bagong salita ngayon? Sumasariwa ang malambing na tinig ng kanyang papa. Ang kanyang papa, na isang propesor na part-time sa UP Diliman na nagtuturo ng Filipino at nagsasaliksik sa iba't ibang dialekto, ay palaging nakikipaglaro kay Maya ng bagong laro ng salita tuwing gabi. Hon, narinig na naman ng anak natin ang lahat. Masayang sabi ng kanyang mama na isang freelance translator. Para kay Maya, ang mga salita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Anumang banyagang wika ay parang magandang musika na sumasayaw sa kanyang isip. Maya, magic ang iyong mga tainga. Siguradong maririnig mo ang lahat ng wika sa mundo. Palaging pinupuri ng kanyang mga magulang si Maya na mahilig maglaro ng salita. Sa tuwing hinahaplos ng malaking kamay ng papa niya ang kanyang ulo, pakiramdam ni Maya ay siya ang pinakamamahal na bata sa mundo. Ngunit bigla na lang nagwakas ang kaligayahang iyon. Isang gabi, habang bumubuhos ang bagyo, may tumawag sa telepono. Aksidente sa sasakyan. Ang mabigat na tinig ng pulis ay nagwasak sa mundo ni Maya. Hindi na babalik ang kanyang mga magulang. Sa isang gabi, ang 7 taong gulang na dalagita ay naiwan mag-isa sa mundo. Sa libing, hindi nakapagsalita si Maya. Hindi rin siya makaiyak. Minsan, ang sobrang kalungkutan ay nagpapabato sa isang tao. Ang nag-iisang si Maya ay inampon ni Tita Brenda, ang kapatid sa ina ng kanyang mama. Isang babaeng nasa late 30s na ang trademark ay matingkad na nail art at makapal na makeup. Bakit kailangan ko pang alagaan ang batang ito? Mula pa sa unang pagkikita nila, malamig na ang ugali ni Tita Brenda. Bago namatay ang kanyang mama, minsan lang sila nagkita, ngunit kahit noon ay hindi niya matingnan sa mata si Maya. Ito lang ba ang natira sa insurance ng mga magulang mo? Nagbulong-bulong si Tita Brenda habang tinitingnan ang mga dokumento. Halos walang matira pagkatapos bayaran ang mga utang at gastos sa libing. Ang kanyang malamig na tingin ay tumama kay Maya. Isang babaeng ayaw sa bata at interesado lang sa pera. Para kay Maya, ito ang simula ng mga araw na parang impyerno. Ang dami kong binubuhat na nakakainis na pasanin. Nang marinig ni Maya ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay siya mismo ang naging pasanin.
at sumakit ang kanyang dibdib. Ang pagkain ay palaging tira-tira ni Tita Brenda. Malamig na sabaw ng instant noodles, isang malamig na kanin na may kaunting ulam na tira-tira iyon lang ang ibinibigay kay Maya. Hindi ito luho. Palaging sinasabi ni Tita Brenda, ang ibinigay na kwarto kay Maya ay isang madilim at malamig na bodega na may sukat na 3 palapag. Sa kwartong iyon, na may isang luma at manipis na kumot lang, nanginginig si Maya sa ginaw ng Maynila tuwing gabi. Walang mesa o silya, kaya kailangan niyang mag-aral na nakaupo sa malamig na sahig. Sapat na ang lumang backpack. Ito ang palaging sinasabi ni Tita Brenda. Ang lahat ng damit ni Maya ay galing sa donasyon, hindi akma ang sukat at may mga butas sa kung saan-saan. Sa tuwing naririnig niya ang bulungan ng mga bata sa eskwelahan, mas lalo pang yumuyuko si Maya. Ngunit may isang lugar kung saan nakakahanap ng kapayapaan ang puso ni Maya. Ito ay ang kampus ng Universidad ng Pilipinas Diliman na matatagpuan mga 15 minutong lakad mula sa bahay. Naglalakihan ang mga gusali na may kasaysayan at umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga mag-aaral sa malawak na damuhan. Pagkatapos ng klase, dumidiretso si Maya sa universidad. Hindi umuuwi si Tita Brenda hanggang gabi dahil sa kanyang part-time na trabaho sa isang bingo hall. Iyon lang ang tanging libreng oras ni Maya. Sa silid seminar sa silangang bahagi ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, palihim na sumisilip si Maya sa klase mula sa labas ng bintana. Kahit umabot pa siya, halos whiteboard lang ang nakikita. Gayunpaman, hindi siya nagsasawa at ilang oras siyang nakatitig sa klase. Higit sa lahat, nahuhumaling siya sa seminar ni Professor Reyes tungkol sa comparative linguistics. Ang mga phonetic symbol at grammar structure ng iba't ibang wika sa mundo na isinusulat sa whiteboard ay para sa kanya ang pinakamataas na sining at isang palaisipan na nagpapakilig sa kanyang puso. Pag-aralan natin ang morpolohiya ng wikang ito. Sa tuwing umaalingamgaw ang kalmadong boses ng propesor, bumibilis ang tibok ng puso ni Maya. Kapag nalulutas ang komplikadong istruktura ng wika, para siyang nagbabasa ng isang epikong kwento. Uy, nandoon na naman ang batang iyon. Bulong ng isang estudyanteng lalaki na may kulay gintong buhok sa kanyang kaibigan. Medyo nakakatakot siya, di ba? Araw-araw siyang ganyan. Hindi ba dapat tawagan ng security? Minamaliit ng mga estudyante ang maliit na dalagitan na nakatayo sa labas ng bintana, ngunit si Professor Reyes na nakatayo sa harapan ay walang sinabi. Isang matandang professor sa 70s. Mayroon siyang pilak na buhok at mahinahong ekspresyon. Ang kanyang mga mata sa likod ng bilog na salamin ay laging malambing. Habang nagsusulat siya ng linguistic analysis sa whiteboard, paminsan-minsan siyang sumisilip sa labas ng bintana. Sa totoo lang, alam ng propesor ang presensya ni Maya mula pa sa simula. Ang mga matang iyon na puno ng purong pagkausyoso, sinadya ng propesor na hindi pansinin. Sa halip, sinikap niyang magpaliwanag ng mas malakas para mas marinig ni Maya. Ngayon, ipapaliwanag ko ang phonetic analysis ng mga endangered na wika. Umaalingaw-ngaw ang boses ng propesor sa silid seminar. Sumisilip si Maya sa labas ng bintana. Nilabas niya ang kanyang maliit na notebook at buong pusong isinusulat ang mga detalye. Habang tinitingnan niya ito sa gilid ng kanyang mata, nagpatuloy ang propesor sa pagpapaliwanag, nagbigay ng mas malinaw na pagbigkas kaysa dati. Isang hapon, pag-uwi ni Maya, nakita niya si Tita Brenda na nakaupo sa sofa, nakasimangot. Umaalingaw-ngaw sa telebisyon ang maingay na variety show at nagkalat ang mga alak at sugal sa mesa. Bakit ka late? Saan ka na naman nagpagala-gala? Sa library po, mahinang pagsisinungaling ni Maya. Kung sasabihin niyang pumupunta siya sa universidad, tiyak na ipagbabawal siya. Kahit oras na ng hapunan, kaunting malamig na sabaw lang ang nasa plato ni Maya. Kumakain si Tita Brenda ng in-order na lechon kawali sa tabi niya. Wala akong pambili ng pagkain mo. Kumakain si Tita Brenda ng lechon kawali na parang ipinapakita ang katas ng karne. Walang imik na sinipsip ni Maya ang malamig na sabaw. Habang kumakain, sinimulan ni Maya na isulat ang mga titik sa isang piraso ng papel na pinulot niya. Ito ang mga phonetic symbol na narinig niya sa klase kanina. Kailangan niyang isulat ang mga batas ng wika na nasa kanyang isip bago niya makalimutan.
Mabilis na gumalaw ang kanyang maliit na kamay, inukit ang mga titik at simbolo. Nang makita ito ni Tita Brenda, sumigaw siya ng hysterically. Gumagawa ka na naman ng nakakatakot na bagay ha? Itigil mo na yan. Amoy alak ang buong paligid. Inagaw ni Tita Brenda ang papel at pinunit-punit. Ang isang walang silbi na tulad mo ay dapat na lang maglinis ng bahay. Nagkalat ang mga piraso sa sahig. Pakiramdam ni Maya ay kasama ng papel na iyon ang kanyang puso ay pinunit din. Pinipigilan ni Maya ang kanyang luha. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang bawat piraso. Ang mga salita ang tanging ugnayan niya sa kanyang namatay na mga magulang. Ang bagong laro ng salita na nilalaro nila ng kanyang papa. Ang kanyang kakayahang makinig na pinupuri ng kanyang mama. Sa tuwing naaalala niya ang mga araw na iyon, sumasakit ang dibdib ni Maya. Papa, Mama, miss ko na kayo. Walang nakarinig sa mahinang bulong ni Maya. Hindi pa alam ng sino man na sa susunod na araw, malaki ang magbabago sa buhay ni Maya. Tulad ng dati, nagtungo si Maya sa universidad. Huminto na ang ulan mula pa kaninang umaga at sinasalamin ng basang sementadong daan ang sikat ng araw. Habang maingat na iniiwasan ng mga putik, biglang napansin ni Maya ang isang bagay. Isang printout ang nahulog sa pasilyo ng gusali ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Lumilipad ito sa hangin, tumingin sa paligid si Maya. Nang masiguro niyang walang tao, dahan-dahan niyang pinulot ang printout. Sa pinakataas ay nakasulat, Pagsusuri sa Fonolohiya at Gramatika ng Wikang Batak ng Palawan. Sa ilalim, nakasulat ang komplikado at magagandang phonetic symbol at mga fragment ng gramatika na hindi pa niya nakita. Morpolohiya, syntax, ponolohiya puno ng mga problema sa iba't ibang larangan. Wow, interesting! Nagningning ang mga mata ni Maya. Umupo siya sa malapit na bench at buong pusong nagsimulang mag-decipher. Parang naglalagay ng mga piraso ng jigsaw puzzle, binuo niya ang lohika. Para sa kanya, ito ang pinakamasayang laro sa mundo. Problema numero 1, problema numero 2, at problema numero 3, numero 4, patuloy siyang nalutas ng maayos. Pagkalipas ng 30 minuto, nalutas na niya ang lahat ng problema. Nasiyahan si Maya at nagdrawing ng isang maliit na larawan sa margin ng printout, isang dolphin. Ito ang larawan na madalas iginuhit ng kanyang namatay na mama. Mama, tingnan mo, nalutas ko ang lahat. Pagkatapos mag-report sa kanyang mama sa kanyang isip, dahan-dahan ibinalik ni Maya ang printout sa lugar kung saan niya ito pinulot. Sana makita ng nakahulog ang sagot kapag bumalik siya. May pasasalamat sa kung sino man ang nagpahiram sa kanya ng isang magandang palaisipan. Kinabukasan, naging abala ang Kolehiyo ng Arte at Literatura ng Universidad. Hindi ka panipaniwala. Sino ang nakalutas nito? 5 graduate student ang nakapalibot sa isang printout, hawak ang kanilang mga ulo. Hindi ba ito ang problemang hindi natin kayang lutasin sa loob ng ilang buwan? Excited na sabi ni Kuya Eric, isang graduate student na may salamin. At tingnan mo ang paraan ng paglutas. Napakaganda. Lalo na ang problema numero 3, isang diskarte na hindi maisip ng propesor. Ito ay isang napakahirap na problema na ibinigay ni Professor Reyes sa kanyang mga estudyante sa doctoral. Ito ay isang problema na nagpapatuloy sa phonetic data ng isang endangered na dialekto ng Palawan. Isang problema na sinasabing nangangailangan ng ilang tao at ilang buwan upang malutas kahit na para sa pinakamahuhusay na estudyante sa bansa. Iyon ay inilagay doon na may perpektong sagot sa loob lamang ng isang gabi. Sino ang gumawa nito? Buong pusong hinulaan ng mga graduate student ang salarin. Si Joven ba? Hindi. Nasa Davao siya kahapon. Si Miss Rica? Hindi. Hindi niya forte ang phonology. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Professor Reyes sa kwarto. Ano ang nangyari sa inyo? Ipinaliwanag ng isa sa mga graduate student ang sitwasyon. Professor, nalutas na ang lahat ng problema kagabi. Wala kaming ideya kung sino ang gumawa nito. Kinuha ng professor ang printout. Sa sandaling iyon, napahinga rin ang professor. Ito ay isang solusyon na natatangi, ngunit lohikal na perpekto at natural na dumadaloy tulad ng tubig. Napakaganda, talagang napakaganda. Humanga ang professor habang binabasa ang sagot bawat linya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maliit na doodle sa sulok ng sagot.
isang dolphin. Ang larawang ito ay nagpaalala sa propesor, ang maliit na dalagita na palaging sumisilip sa klase mula sa labas ng bintana. Naaalala ng propesor na mayroong parehong larawan ng dolphin sa cover ng notebook niya. Hindi kaya? Mahinang bulong ng propesor at umiling. Hindi, bata pa siya. Imposible. Malamang ay nagdudol lang siya sa printout na nahulog. Imposibleng malutas ng isang 9 na taong gulang ang isang problemang pinaghirapan ng mga estudyante ng doktorado, ngunit sa isip ng propesor, sumariwa ang mga mata ni Maya na matamang nakatitig sa klase. Ang figura na iyon, na matagal na nagtatrabaho sa linguistic analysis, nang hindi nagsasawa. May isang imposibleng hinuha na nagsimulang sumibol sa puso ng propesor. Kung talagang nalutas iyon ng dalagita, ito ay maaaring isang makasaysayang kaganapan para sa mundo ng linguistika. Kinagabihan, nagpasya ang propesor na gawin ang isang bagay. Nananatili siya sa kanyang laboratorio at gumawa ng bagong problema. 5 problema na mas mahirap kaysa sa nakaraan. Inilagay ng propesor ang problema sa parehong lugar kahapon na inayon sa oras kung kailan lumilitaw si Maya. At sa pagkakataong ito, nagtago siya sa anino at naghintay. Pagkalipas ng 3 p.m., lumitaw ang isang pamilyar na maliit na anino. Ito ay si Maya, ang dalagita na may kupas na bag. Mabilis niyang napansin ang isang bagay na nahulog sa lupa. Isa na namang bagong problema, mahina niyang bulong. Masayang tumakbo si Maya at pinulot ang printout. At pagkatapos umupo sa parehong bench kahapon, sinimulan niyang lutasin ang problema. Nagtago ang propesor sa anino, pinapanood ng tahimik. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nagsimulang gumalaw nang mabilis ang maliit na kamay. Sa unang problema, sandaling nag-isip si Maya. Inilagay niya ang dulo ng lapis sa kanyang labi at tumingala sa langit. Ngunit tila may naisip siya at sinimulan niyang lutasin ang komplikadong phonetic structure ng mabilis na parang gumagawa ng simpleng pagdaragdag. Ang figura na iyon ay mismong isang bata na nahuhumaling sa paglalaro. Hindi totoo, imposible, hindi makapaniwala ang propesor. Pagkalipas ng 20 minuto, ibinaba ni Maya ang kanyang panulat at tumango ng may kasiyahan, nalutas na niya ang lahat ng problema. At muli siyang nagdrawing ng isang maliit na dolphin sa sulok ng printout. Hindi na makapagpigil ang propesor. Lumabas siya mula sa anino at sumigaw ng malakas. Teka lang! Nagulat si Maya at tumingala sa propesor nang may takot. Nahulog ang printout mula sa kanyang mga kamay. Namula ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Pasensya na po sa paghawak ng walang paalam. Naging matigas ang kanyang katawan at parang iiyak na siya. Yumuko siya, takot na mapalo, tulad ng ginagawa niya kapag pinapagalitan ni Tita Brenda. Pakiusap po, huwag niyo po sanang sabihin sa tiyahin ko, papatayin po niya ako. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa takot. Pakiramdam ng propesor ay parang sasabog ang kanyang dibdib. Mabilis siyang yumuko at malambing na nagsalita. Ayos lang. Hindi ako galit. Huwag kang matakot. Ayos lang. Mas kalmado hanggat maaari. Dahan-dahan siyang nakipag-usap sa kanya na parang nagpapagaan ng loob ng isang maliit na hayop na takot. Pinulot ng propesor ang nahulog na printout. Nang makita niya ang sagot na nakasulat doon, muli siyang napahinga. Mas elegante at puno ng orihinalidad kaysa kahapon. Lalo na ang paraan ng paglutas sa problema numero 3 ay mas maganda kaysa sa inaasahan ng propesor mismo. Perpekto ito. Hindi. Higit pa sa perpekto, naging sigurado ang propesor. Ang dalagita na ito ay totoo. Hindi lamang siya isang henyo, maaaring siya ay isang pambihirang talento na lumilitaw minsan sa 100 taon. Ikaw ba talaga ang nakalutas nito? Nanginginig ang boses ng propesor. Bahagyang tumango si Maya. Nakatingin pa rin sa propesor na may takot sa kanyang mukha. Pasensya na po, mahinang idinagdag ni Maya. Mukha po kasing interesante. Kaya ko po yung problemang iyan. Nalutas na niya. Yumuko ang propesor sa harap ni Maya at nakipag-ugnay sa kanyang mga mata. Wala kang dapat ipagpaumanhin, may nagawa kang kahanga-hanga. Ha? Takot na nag-angat ng mukha si Maya. Ang kanyang mga mata na luhaan ay nakatitig sa propesor na may pagtataka. Hindi po kayo galit?
Hindi ako galit, sa halip ay humahanga ako. Nakangiti ang propesor. Hindi pa rin maintindihan ni Maya ang sitwasyon. Ako po si Maya. 9 na taong gulang po ako. Mahina siyang nagpakilala. Maya, isang magandang pangalan. Ako si Reyes. Nag-aaral ako ng mga wika dito sa universidad. Matapos magpakilala ng malambing ang propesor, nagtanong siya, "Kaya Maya, saan mo natutunan ang mga wika?" Hindi lang basta-basta ang makalutas ng ganitong klaseng problema. Matagal na nag-isip si Maya bago sumagot ng takot. "Nanonood po ako ng klase ninyo sa labas ng bintana. Nagbabasa rin po ako ng libro sa library upang maabot ang antas na ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa sarili. At sa edad na 9, hindi maituturing ng propesor ito kundi isang himala. Inimbitahan ng propesor si Maya sa kanyang laboratorio. "Halika na, huwag kang matakot." Nang buksan niya ang mabigat na pinto, umamoy ang luma ng mga libro. Ang buong dingding ay puno ng mga diksyonaryo at libro sa lingguistika mula sa iba't ibang bansa sa mundo, at ang whiteboard ay puno ng komplikadong phonetic symbol. Wow! Nagningning ang mga mata ni Maya habang tinitingnan ang loob ng kwarto. "Upo ka. Gusto mo bang uminom ng mainit na tsokolate?" Malambing na inanyayahan ng propesor. Sa isang maliit na sulok, naghanda siya ng mainit na tsokolate at naglagay ng ilang kakanin. Nang hawakan ni Maya ang mainit na tasa ng tsokolate gamit ang 2 kamay, unti-unti siyang nagsimulang magtiwala. "Maraming salamat po." Sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng bahagya. Uminom siya ng isang patak ng tsokolate at nanlaki ang kanyang mga mata. "Ang sarap! Matagal na po akong hindi nakainom ng mainit na inumin." Sa mga salitang iyon, napuno ng sakit ang dibdib ng propesor. Gaano katagal na bang naghihirap ang batang ito? Bakit mo kayang lutasin ang ganoong kahirap na problema? Sa tanong ng propesor, dahan-dahang nagsimulang magsalita si Maya. "Noong buhay pa po si Papa at Mama, palagi po kaming naglalaro ng salita." Kumulimlim ang mukha ni Maya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang papa ay isang propesor na part-time sa universidad na nag-aaral ng Filipino at mga dialekto, na ang kanyang mama ay isang French translator. Na tuwing gabi, magkasama silang naglalaro ng bagong laro ng salita sa hapagkainan. Sabi po ni Papa, "Kapag marunong ka ng wika, magkakaroon ka ng kaibigan sa buong mundo." At pagkatapos, nanginginig ang boses ni Maya. Ikinuwento niya ang kanyang kasalukuyang buhay. "Nakakatakot po ang tiyahin ko ngayon." Bumagsak ang malalaking luha mula sa mata ni Maya. "Pinapagalitan po ako kapag nag-aaral ako ng wika." Tinatapon po niya ang notebook ko. Nanginginig na nagpatuloy si Maya. "Hindi po ako masyadong binibigyan ng pagkain at napakalamig po ng kwarto ko at walang heater." Dahan-dahang hinaplos ng propesor ang payat na likod ni Maya. Sa pakiramdam ng buto sa kanyang daliri, pakiramdam ng propesor ay guguho ang kanyang puso. "Gaano katagal na bang naghihirap ang batang ito? Kakampi mo ako. Hindi mo na kailangan itong pasanin mag-isa." Sa mga salita ng propesor, umiyak si Maya ng malakas. Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya sa harap ng ibang tao mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Gaano katagal na ba siyang nagtitiis sa loob ng 2 taon? Gaano ba siya kalungkot? Nangingilid din ang luha sa mata ng propesor. Ayos lang. Paulit-ulit na," sabi ng propesor habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng bata. Nanatili siya sa tabi niya hanggang sa huminto si Maya sa pag-iyak. Kinabukasan, binisita ni Professor Reyes ang bahay ni Maya. Ito ay isang lumang apartment. Ang bakuran ay sira-sira at kinakalawang ang mailbox. Ang pininturahang dingding na nagbabalat at ang basag na bintana ay nagpapahiwatig ng isang mahirap na buhay. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang doorbell. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Tita Brenda na may masamang mukha. Makapal na makeup at malakas na amoy ng pabango. Amoy alak din siya kahit araw. "Sino po kayo?" "Ako po si Reyes. Nagtuturo po sa kalapit na universidad. Nais ko lang po sanang kausapin kayo tungkol kay Maya." "Maya? May ginawa ba ang batang iyon?" Naging matalim ang mukha ni Tita Brenda. "Napakagulo talaga ng batang iyan." Hindi po ganoon." Mabilis na itinuwid ng propesor. "Sa katunayan, kabaliktaran po, may natatanging talento po si Maya.
Buong pusong ipinaliwanag ng propesor ang kahanga-hangang talento ni Maya sa wika na nalutas niya sa isang iglap ang isang problemang hindi kayang lutasin ng mga graduate student, na ang kanyang paraan ng paglutas ay natatangi na kahit ang mga eksperto ay humanga. Henyong bata po siya. Kung bibigyan siya ng tamang edukasyon, maaari siyang maging isang linguista na magiging kilala sa kasaysayan. Ngunit ngumisi lang si Tita Brenda. Pag-aaral ng wika, kumikita ba yan? Nakapamaywang siya at tinitigan ang propesor. Sa hinaharap, malaki ang posibilidad. Hinaharap, hindi pwede. Kailangan ngayon din, sumigaw si Tita Brenda. Alam niyo ba kung magkano ang ginagastos ko sa pag-aalaga sa batang iyan? Pagkain, kuryente, lahat ako ang nagbabayad. Sinubukan ng professor na kumbinsihin siya. Mayroon po kaming scholarship program. Kung magtagumpay po si Maya, tiyak na hinaharap. Sawang-sawa na ako sa mga ganyang usapan. Tinitigan ni Tita Brenda ang propesor. Hindi niyo naman kilala ang sitwasyon namin. Huwag niyo nang guluhin ang anak ng iba. Akin ang batang iyan. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kaya dapat lang nasundin niya ang sinasabi ko. Pagkatapos sabihin niyon, marahas niyang isinara ang pinto. Nakatayo lang ang propesor sa harap ng nakasarang pinto. Ang ganoong talento ay mapupuksa sa kamay ng ganoong tao, sabay-sabay na dumating ang malakas na galit at kawalang magawa. Sa legal na paraan, wala siyang kapangyarihan. Wala siyang paraan upang matulungan si Maya maliban kung sumang-ayon si Tita Brenda. Ngunit mayroon ng inihanda ang propesor. Noong araw na nalutas ni Maya ang problema, sinabi ng propesor kay Maya, "Kakausapin ko si Tita Brenda bukas. Siguradong maiintindihan niya kung gaano kagaling ang talento mo." Sa mga salitang iyon, namutla ang mukha ni Maya sa takot. Nang makita ang kanyang ekspresyon, mahinang idinagdag ng propesor. "Pero kung sakaling hindi maging maayos ang usapan, may isang pangako tayo. Pagkatapos ng klase bukas, pumunta ka sa universidad tulad ng dati. Hihintayin kita sa laboratorio ko." "Talaga po?" "Oo naman. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Ipinapangako ko." Nag-angat ng mukha ang propesor. Hindi ito ang oras para mawalan ng pag-asa. Darating si Maya bukas sa universidad. Matatag ang desisyon ng propesor. "Hindi ko hahayaang masayang ang iyong talento." Mula noon, sa loob ng ilang linggo, palihim na bumibisita si Maya sa universidad pagkatapos ng klase. Ang laboratorio ng propesor ang naging bagong silid-aralan niya. Isang totoong whiteboard, mga diksyonaryo at libro sa lingwistika mula sa buong mundo, at mainit na tsokolate. Para kay Maya, ang lugar na ito ay parang langit. Nagbigay ang propesor kay Maya ng mga problema sa iba't ibang larangan, at sa bawat larangan, nalutas ni Maya ang mga ito ng mas mabilis at mas orihinal kaysa sa inaasahan ng propesor. "Maya, tingnan mo ang gramatika ng lumang wikang ito." Nagladlad ang propesor ng mga materyales tungkol sa isang endangered na wika mula sa Mindanao. "Propesor, pero wala po bang mas simpleng paraan dito?" Tumayo si Maya sa harap ng whiteboard. Kailangan niyang umakyat sa isang stool dahil sa kanyang maliit na tangkad, ngunit ang kanyang kamay na hawak ang marker ay puno ng tiwala, at ipinakita niya ang isa pang kahanga-hangang paraan ng paglutas. Sa loob lamang ng 5 linya, nabuo ang isang magandang pagsusuri. "Hindi ko rin alam ang paraan na ito." Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, humanga ang propesor. Ang talento ng batang ito ay tunay na tunay. Habang tinuturuan niya, lalo lang lumalalim ang paniniwala ng propesor, katumbas ng pagkabata ng mga henyo na naging kilala sa kasaysayan. "Hindi maaaring higit pa. Propesor, tingnan niyo po ito. Kung palalawigin po natin ang sistema ng wikang ito, hindi po ba mas makikita ang isang mas pangkalahatang batas?" "Ano? Tingnan nga." "Totoo nga. Maya, gumawa ka ng bagong teorya." "Talaga po? Natural lang po kasing nangyari." Nahihiyang ngumiti si Maya. Para sa kanya, ang pag-aaral ng wika ay ang pinakamasayang laro pa rin sa mundo. Isang hapon, nakaupo ang propesor sa laboratorio, hawak ang kanyang ulo. Paano ko kaya matutulungan ang batang iyan? Nag-search siya ng iba't ibang posibilidad sa computer. Special admission program, accelerated learning, ngunit lahat ay nangangailangan ng pahintulot ng magulang. Kailangan ko bang maghintay hanggang sa siya ay lumaki? Habang nagbubuntong hininga,
at nagche-check ng kanyang email, isang email ang tumambad sa kanyang paningin, ang paksa. Pambansang patimpalak sa agham at teknolohiya para sa mag-aaral. Walang alinlangan na binuksan ng propesor ang email, ngunit habang binabasa niya ang nilalaman, lalo lang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito na, hindi niya sinasadyang nasabi. Ito ang pinaka-prestihiyosong high school science and technology competition sa Pilipinas. Isang kompetisyon kung saan pinaglalaban ang husay sa iba't ibang larangan tulad ng linguistika, pisika at biolohiya. Ang premyo para sa kampyon ay 500,000 piso, PHP, 500,000, at para sa second place, 200,000 piso, PHP, 200,000. Kung meron lang kaming ganito, tiyak na mananahimik ang sakim na iyon. At ang pinakamahalaga ay ang kategorya ng eligibility. Kahit sino na may edad 1 hanggang 18 ay maaaring sumali. Nakasulat na high school student, ngunit walang limitasyon sa edad. Ibig sabihin, qualified din si Maya. Excited na tumayo ang propesor mula sa kanyang upuan. Ito lang ang paraan. Kung may premyo, hindi na siguro tututol si Tita Brenda. At kung manalo si Maya, makukuha niya ang atensyon ng publiko. Wala nang makakapagbaliwala sa talento ni Maya. Agad na tinawagan ng propesor si Maya. Oras pa iyon na wala pa si Tita Brenda sa bahay dahil sa kanyang part-time na trabaho. Maya, pwede ka bang pumunta sa universidad ngayon? May importante akong sasabihin. Pagkalipas ng 3 minuto, humahangos na tumakbo si Maya sa laboratorio. Professor, may nangyari po ba? Ipinaliwanag ng professor ang tungkol sa patimpalak sa may pag-aalalang mukha ni Maya. Unti-unting nagsimulang magningning ang mga mata ni Maya. Makikipagkumpetensya po ako sa mga high school student sa buong bansa sa pag-aaral ng wika, pero 7 na taong gulang pa lang po ako. Walang kinalaman ng edad, mariing sabi ng propesor. Sa husay mo, tiyak na mananalo ka. At kung may premyo, naintindihan din ni Maya. Ito ang tanging pagkakataon niya para baguhin ang kanyang kapalaran. Opo, gagawin ko. Maliit ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Opo, mananalo po ako. Dahan-dahang inilagay ng propesor ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Kunin mo ang iyong sariling kinabukasan sa sarili mong lakas. Mula noon, nagsimula ang espesyal na pagsasanay ng propesor at Maya, 2 buwan na lang bago ang patimpalak. Karaniwan, hindi ito sapat na panahon para sa paghahanda, ngunit ang kakayahan ni Maya na matuto ay pambihira. Ang gawain sa patimpalak ay isang research presentation na nag-a-apply ng mga advanced na akademikong teorya. Ito ay upang suriin ang mga problema sa totoong mundo sa akademikong paraan at magbigay ng solusyon. Hindi lang kaalaman ang kailangan, kundi pagkamalikhain at aplikasyon din. Ang tema ngayong taon ay pananaliksik sa pagpapanatili ng pagkakaiba-iba ng kultura ng kapaligiran. Ekosistema, wika, kultura medyo mahirap na tema, bulong ng propesor, kalahating nag-aalala, kalahating umaasa. Naisip niyang maaaring mahirap din ito para kay Maya. Ngunit may iba nang iniisip si Maya. Propesor, maaari po kayang suriin ang mga pattern ng boses ng mga dolphin sa linguistikang paraan? Nagulat ang propesor sa biglaang tanong. Dolphin? Opo. Gumagamit po ang mga dolphin ng boses para makipag-ugnayan sa kanilang mga kasama, di ba? Nagningning ang mga mata ni Maya habang ipinapaliwanag. Tiyak na may mga patakaran na kahawig ng gramatika na nakatago sa mga pattern ng boses na iyon. Pagbabago sa frequency, paulit-ulit na istruktura, pagbabago sa kahulugan depende sa konteksto. Hindi po ba't pareho ito ng sistema ng wika ng tao? Napahinga ang propesor. Nakuha na ng 9 na taong gulang na dalagita ang esensya ng pananaliksik. Napakagandang pananaw. Ang pagtuklas ng mga paraan ng pagpapanatili ng mga endangered na wika sa pamamagitan ng komunikasyon ng mga dolphin na humaling si Maya sa pananaliksik na parang isda na nakakuha ng tubig. Naghahanap siya ng mga libro tungkol sa marine biology sa library at binasa ang mga ito ng sunod-sunod. Naghahanap siya ng pinakabagong research papers sa computer ng University Library at ginawa itong linguistic models. Professor, hindi po ba mas simple ang analytical method na ito kung ia-apply ang teorya ng phonology? Mabilis na naayos ang komplikadong sistema. Ano? Hindi ko naisip ang ganoong diskarte. Paulit-ulit na nagulat ang propesor.
Akala niya ay tinuturuan niya si Maya, ngunit sa katunayan ay natututo siya kay Maya. Isang hapon, masayang tumakbo si Maya sa laboratorio. "Profesor, nakita ko na." Hawak niya ang isang tumpok ng papel na may printed data mula sa isang Marine Research Institute. May malakas na correlation po ang mga pattern ng boses ng dolphin at ang pagbabago sa tunog ng mga endangered na wika. Tumayo si Maya sa harap ng whiteboard at nagsimulang magsulat. Kapag inanalisa natin ito sa frequency analysis at inilapat ang batas ng pagbabago sa tunog, tingnan niyo po, maaari nating i-reconstruct ang grammar system ng isang nawawalang wika. Hindi makapagsalita ang propesor. Ito ay isang pagtuklas na antas ng doctoral dissertation. Hindi, maaaring higit pa. Profesor, hindi lang po ito basta analysis. Kung gagamitin po natin ang paraang ito ng pabaliktad, makakakuha po tayo ng optimal na pamamaraan para i-reconstruct ang gramatika ng isang wika kahit na wala nang nagsasalita nito, basta may audio recordings. Gaano karaming posibilidad ang taglay mo, Maya? Ngumiti lang si Maya ng masaya. Talagang interesante ang pag-aaral ng wika. Tiyak na ginagamit din ng mga dolphin ang kanilang wika sa kanilang paglalakbay. Ang pag-aaral ng wika ay ang pinakakaakit-akit na laro para sa kanya. Ang mga araw ng pagsasanay ay masayang panahon din para kay Maya. Ang mga diskusyon sa propesor, mga bagong pagtuklas at mainit na tsokolate, ang lugar na ito ay parang bumalik ang kanyang nawawalang oras kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pag-uwi niya, naghihintay ang realidad. "Late ka na naman. Ano na naman ang ginagawa mo sa library?" Umaalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Tita Brenda mula sa pasukan. Tumahimik si Maya at yumuko. Ang pagpunta sa universidad ay isang lihim na lihim. Kung malaman ito, matatapos ang lahat. Isang gabi, palihim na nagpatuloy si Maya sa kanyang pananaliksik sa kanyang kwarto. Gumagamit siya ng maliit na ilaw ng kandila. Pinatay ni Tita Brenda ang kuryente, hindi lang ang heater, sa kwartong ito dahil daw sayang ang kuryente. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusulat ang mga phonetic symbol sa kanyang notebook. Ito ay isang bagong ideya na ipapakita niya sa propesor bukas. "Papa, Mama, tingnan niyo po ako," mahina niyang bulong. "Ginagawa ko po ang lahat." Nanginginig ang apoy ng kandila at gumalaw ang anino ni Maya sa dingding. Sa maliit na kwarto, tahimik na sumisiklab ang ilaw patungo sa kinabukasan. Isang linggo bago ang patimpalak, naabot ng pananaliksik ni Maya ang isang kahanga-hangang pagkakumpleto. Isang modelo para sa pag-reconstruct ng mga endangered na wika mula sa mga pattern ng boses ng dolphin at maging ang paraan ng pagpapanatili nito ay sistematikong na-academic. Tinitingnan ng propesor ang kumpletong materyales ng presentasyon at naging sigurado. Tiyak na mananalo ito. Ngunit madilim ang mukha ni Maya. "Propesor, kung matalo po ako, baka hindi na po ako makabalik dito." Dahan-dahang hinaplos ng propesor ang ulo ni Maya. "Ayos lang, hindi ka matatalo, pero kahit anuman ang mangyari, kakampi mo ako. Huwag mong kalimutan iyon." Nangingilid ang luha sa mata ni Maya. "Opo." "Maraming salamat po, Propesor. Kung gaano po kasaya ang 2 buwan na ito." Nagpatuloy si Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. "Kahit matapos po ito, wala po akong pinagsisisihan. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula," mariing sabi ng propesor. Sa totoo lang, nagsimula na ang professor na makipag-ugnayan sa DSWD noong araw na binisita niya ang bahay ni Tita Brenda. Naisip niyang kapag lumabas ang resulta ng patimpalak, magiging handa na ang sitwasyon para formal na maprotektahan si Maya. Dumating ang araw ng patimpalak. Ang venue ay ang SMX Convention Center. Sa malaking bulwagan, nagtipon ang mga henyong high school student mula sa buong Pilipinas. Naglakad si Maya at ang propesor sa gitna ng mga teenager na puno ng kumpiyansa. Para kay Maya, na nagmula sa Maynila sakay ng bus, ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang malaking convention center. Ang lahat ng nakita niya, ang mga gusali, ang mga tao lahat ay bago sa kanya. Sa registration, nanlaki ang mata ng staff nang makita ang impormasyon ni Maya. 9 na taong gulang? Hindi po ba ito pagkakamali? Nakalista po na 18 years old and below. Walang problema, kalmadong sagot ni Professor Reyes. Pagpasok nila sa venue,
mas lalo silang napansin. Isang dalagita na hindi pa umaabot sa 130 centimeters. Halatang hindi siya karaniwan. Nagbulungan ang mga high school student, minamaliit pa nga ang ilan. Nako, naliligaw ba siya? Hinahanap kaya ang mama niya? Ngunit hindi pinansin ni Maya ang lahat. Buong pagmamalaki siyang umupo sa itinalagang upuan kasama ang propesor. Sa kanyang mga mata, puro lang ang pag-asa sa pinakamagandang laro na magsisimula na. Nagsimula ang opening ceremony. Ipinakilala ang mga hurado, mga propesor mula sa UP Diliman, mga mananaliksik mula sa DOST, at mga kilalang linguista puno ng mga kilalang miyembro ang panel ng hurado. Kung gayon, simulan natin ang mga presentasyon. Umaalingaw-ngaw ang anunsyo ng host. Sunod-sunod na umakyat sa entablado ang mga high school student. Mga sopistikadong presentasyon gamit ang PowerPoint, puno ng kumpiyansa na nagtatanghal ng kanilang research findings gamit ang komplikadong technical jargon. Susunod ay si Miss Katrina Lim mula sa Philippine Science High School. Nagsimulang magpresenta ng buong husay ang 17 taong gulang na dalagita. Ang kanyang pananaliksik ay tungkol sa AI-powered earthquake prediction model. Humanga ang mga tao sa venue. Isa itong kahanga-hangang presentasyon. Positibo rin ang reaksyon ng mga hurado. At sa wakas, dumating na ang turn ni Maya. Susunod ay si Miss Maya Hoshino, 9 na taong gulang. Hindi maitago ng host ang kanyang pagtataka. Nagbulungan ang mga tao sa venue. Umakyat sa entablado ang maliit na dalagita na may malaking bag. Napakataas ng microphone stand kaya mabilis na inadjust ng staff ang taas nito. Dahil dito, may narinig na pagtawa mula sa iba't ibang sulok ng venue, ngunit sa sandaling bumuka ang bibig ni Maya, nagbago ang hangin. Ang tema po ng aking pananaliksik ay ang ibinubulong ng mga dolphin, pagprotekta sa mga naglahong wika. Umaalingaw-ngaw sa venue ang malinis na boses na kakaiba sa isang bata. Isang hand-drawn na larawan ng dolphin ang ipinakita sa screen. Nakikipag-usap po ang mga dolphin sa kanilang mga kasama gamit ang kanilang boses. Pero hindi po sila basta lang umiiyak. Sunod-sunod na ipinakita ni Maya ang komplikadong analytical diagram sa screen. Ang aking modelo po ay nakuha mula sa mga pattern ng boses ng dolphin. May mga grammatical rules po na nakatago sa kanilang boses na katulad ng wika ng tao. Ang teorya ay inilatag sa isang malinaw na boses ng bata kahit na may kaba. Ito ay natatangi na walang sinuman ang nakaisip, ngunit kahangahangang simple at makapangyarihan na nahimik ang buong venue. Ang mga high school student na kanina ay nagtatawanan ay nakanganga at napatigil, nakasandal ang mga hurado, nakikinig ng mabuti sa presentasyon ni Maya. Gamit po ang paraang ito. Kahit sa isang lugar na wala nang nagsasalita, maaari nating i-reconstruct ang grammar system mula sa kaunting audio recording. Nagpatuloy si Maya sa pagpapaliwanag, nagpakita ng mga konkretong paraan ng pagpapanatili sa akademikong paraan. Dapat po tayong matuto sa mga dolphin. Alam na po nila kung paano iparating ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng kanilang boses mula pa noong unang panahon. At sa huli, tumingin si Maya sa venue at sinabi, "Bawat salita ay puno ng pagmamahal ng isang tao." Sinabi ni Maya ang pangungusap na iyon sa Filipino, French, English, Korean, Chinese, Portuguese, at sa dialekto ng Batak na kanyang na-decipher. 7 wika ang tahimik na umalingaw-ngaw sa venue. Hindi po ang wika ang mahalaga dahil may wika na ipaparating po ang damdamin. Ang mga salitang naglalaho ay parang damdaming naglalaho at pagkatapos, idinapo ni Maya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Hindi ko na po naririnig ang boses ni Papa at Mama, pero ang mga salitang itinuro po nila ay narito. Pagkatapos ng presentasyon, nagkaroon ng sandaling katahimikan at pagkatapos, pinuno ng malakas na palakpakan ang buong venue. Lahat ng hurado ay nakatayo. Ito ang pinakamalakas na palakpakan sa araw na iyon. Ang mga pagtawa ay mabilis na napalitan at ang pagtataka ay naging paghanga. Ang mga high school student na unang minamaliit si Maya ay tinitingnan na siya ngayon ng may paggalang. Nagpatuloy ang question and answer portion. Nagtaas ng kamay ang isang professor mula sa UP Diliman. Napakagandang presentasyon. May isang tanong po ako.
Saan niyo po natutunan ang natatanging diskarte na ito? Bahagyang nahihiyang sumagot si Maya. Nakinig po ako sa klase sa labas ng bintana ng universidad. Nagbasa rin po ako ng libro sa library. Nagbulungan na naman ang mga tao sa venue. Walang sinuman ang makapagtago ng kanilang pagtataka sa katotohanang naabot niya ang antas na ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa sarili. Sa labas ng bintana, tanong muli ng propesor mula sa UP Diliman. Opo, hindi po kasi ako pinahihintulutang pumasok sa loob ng silid-aralan. Sa maikling sagot na iyon, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa venue. Naramdaman ng lahat ang bigat ng kung anong kapaligiran pinaghirapan ni Maya ang pananaliksik na ito. Nagkaroon ng 3 oras na pahinga bago ang pag-anunsyo ng resulta. Nakaupo si Maya sa isang bench sa labas ng venue kasama si Professor Reyes. Talagang nagawa mo ng mabuti, malambing na sabi ng professor. Professor, nagawa ko po kaya ng maayos? Nag-aalalang tanong ni Maya. Oo naman. Lahat sila ay may magandang pananaliksik, ngunit ikaw ang pinakamahusay sa teknikal na aspeto, sa pagkamalikhain, at higit sa lahat isang presentasyon na tumagos sa puso. Sa sandaling iyon, lumapit ang ilang kalahok, kasama na roon si Katrina Lim. Maya, takot na tawag ni Katrina. Ang presentasyon mo kanina, talagang kahanga-hanga, humanga ako. Lalo na ang bahagi na nag-uugnay sa pattern ng boses ng dolphin at sa mga endangered na wika, kinilabutan ako. Sabay-sabay na pinuri siya ng ibang kalahok. Ang isang 9 na taong gulang na gumawa ng ganoong pananaliksik, isa kang tunay na henyo. Nawalan ako ng kumpiyansa. Haha, ngumiti si Maya nang may pagtataka. Nagkaroon ng isang bagay na nag-uugnay sa mga tao na nagmamahal sa mundo ng wika, higit sa pagkakaiba ng edad. At dumating ang sandali ng kapalaran. Ladies and gentlemen, naghihintay na po kayo. Iaanunsyo ko na po ang mga resulta. Umaalingaw-ngaw ang boses ng host. Pinuno ng kaba ang venue. Binuksan ng host ang sobre. Ang pangatlong pwesto ay may tinawag na pangalan ng ibang high school student. Nagpalakpakan. Ang pangalawang pwesto ay si Miss Katrina Lim. Masayang tumayo si Katrina. Ngunit nakatingin ang kanyang mga mata kay Maya. Isang tingin na sigurado na kung sino ang mangunguna. At ang kagalang-galang na unang pwesto ay sandaling huminto ang host na para bang hindi rin siya makapaniwala. Miss Maya Hoshino, pumutok sa palakpakan ang venue. Nagawa mo, sigaw ni Professor Reyes. Nakaupo lang si Maya, nakatulala. Mukhang hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon. Nanalo ka, Maya. Sa pag-udyok ng propesor, sa wakas ay tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sa entablado, naghihintay ang chairman ng hurado. Miss Hoshino, revolusyonaryo ang inyong pananaliksik. Ang makagawa ng ganito sa edad na siyam walang duda na magiging kilala ka sa kasaysayan. Isang malaking tropeo at isang tseke na nagkakahalaga ng 500,000 piso, PHP, 500,000 ang ipinasa sa kanya. Mabilis na kumislap ang flash ng camera. Nagyakapan si Maya at Professor Reyes sa entablado, ibinabahagi ang kanilang kaligayahan. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Professor, maraming salamat po. Talagang maraming salamat po. Ikaw ang gumawa niyan. Lahat iyan ay sa lakas mo. Hindi rin mapigilan ng propesor ang kanyang luha. Ang mga high school student na unang nang insulto sa kanya ay wala nang nagawa kundi tanggapin ng tulala ang katotohanang natalo sila ng isang elementary student. Ngunit walang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Sa halip, puno sila ng pagkasabik na nakasaksi sila ng isang makasaysayang sandali. Ngayon, sa wakas, baka malaya na ako. Mahigpit na niyakap ni Maya ang tropeo at tumingala sa langit. Papa, Mama, nagawa ko po. Kinagabihan, nakatayo si Maya sa harap ni Tita Brenda. Hawak ang tseke ng premyo. Sa tabi niya ay naroon si Professor Reyes. Sa telebisyon, ang pagkapanalo ni Maya ay ang nangungunang balita. Tinitingnan ni Tita Brenda ang telebisyon at si Maya ng salitan na parang hindi makapaniwala nanalo sa pambansang patimpalak. Ang batang ito, ngunit sa sandaling makita niya ang numerong 500,000 na nakasulat sa tseke, nagbago ang ekspresyon ni Tita Brenda. 500,000 piso.
Kuminang ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Inagaw ni Tita Brenda ang tseke kay Maya at nagsimulang tumawa ng baliw. Napakagaling, napakagaling. Talagang pamangkin ko. Makakabili na ako ng bagong sasakyan at mga brand. Bigla niyang niyakap si Maya sa balikat at nagsimulang hagkan. Amoy alak at pabango ang kanyang ilong. Aking cute na Maya, nagbunga ang pagpapalaki ko sa'yo, di ba? Sa nakakasuklam na pagbabago ng ugali, malamig lang na tiningnan ni Maya si Tita Brenda. Naisip kaya niya na matatakpan niya ang 2 taon ng pang-aabuso ng libu-libong matatamis na salita. Ang pera po na iyan, mariing sabi ni Maya. Isang malakas na boses na hindi pa niya kailanman narinig. Idodonate ko po sa universidad. Ano? Napatigil ang paggalaw ni Tita Brenda. Naging yelo ang kanyang ngiti. Anong sinasabi mo? Ito po ang pera na nakuha ko sa sarili kong lakas. Kaya ako po ang magdedesisyon kung saan ito gagamitin. Nagloloko ka ba? Namula ang mukha ni Tita Brenda. Pera ko iyan. Natural lang. Ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi po. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Maya sa mata si Tita Brenda. Ang dalagita na palaging nakayuko ay buong pagmamalaking nag-angat ng mukha. Idodonate ko po ito bilang pondo sa pananaliksik sa universidad kung saan naroon si Professor Reyes na nag-alaga sa akin. Huwag kang magbiro, sigaw ni Tita Brenda. Pangit na nabaluktot ang kanyang mukha sa galit. Sino ang nagbigay sa'yo ng buhay? Walang utang na loob. Sa sandaling sasaklupin na ni Tita Brenda si Maya, pumagit na si Professor Reyes. Itigil mo na. Isang mababang boses na puno ng galit mula sa karaniwang mahinahon na propesor. Wala ka ng karapatang itali si Maya. Mula sa likuran ng propesor, ilang anino ang pumasok sa pasukan, mga tauhan ng DSWD at mga pulis. Ano ito? Gulat na tanong ni Tita Brenda. Dumating po kami dahil sa ulat ng pang-aabuso, kalmadong sabi ng babaeng tauhan ng DSWD. Suriin po namin ang kalagayan ng pamumuhay ni Maya. Umakyat ang pulis sa kwarto ni Maya. At pagbalik ng pulis, may galit sa kanyang mukha. Napakasama. Pinatay ang kuryente at heater at walang maayos na higaan para itong bodega. Nagpatuloy ang propesor. Ang patimpalak ngayong araw ay na-broadcast ng live sa buong bansa. Ang katotohanang si Maya ay nag-aaral sa sarili na kailangan niyang makinig sa klase mula sa labas ng bintana, ang lahat ng dahilan ay nabunyag na. Naging puti ang mukha ni Tita Brenda sa kawalan ng pag-asa. Sa harap ng buong bansa, ang lahat ay nabunyag. Mula ngayon, poprotektahan po namin si Maya, deklara ng tauhan ng DSWD. Kayo po ay sasailalim sa formal na investigasyon sa mga susunod na araw. Teka, Maya, ang pera ko, sigaw ni Tita Brenda, ngunit walang pumansin sa kanya. Ang lahat ng pang-aabuso sa loob ng maraming taon ay nabunyag sa publiko. Hindi lang si Maya ang iniwan ni Tita Brenda, kundi pati na rin ang pera na labis niyang pinahalagahan. Nang maglaon, nabalitaan na siya ay nahatulan ng mabigat na parusa at isinailalim sa probasyon. Bago sumakay sa sasakyan ng DSWD, sandaling huminto si Maya at lumingon sa bahay. Isang lugar kung saan siya namuhay ng mga araw na parang impyerno. Ngunit naisip niya na dahil sa pagtitiis niya rito, narito siya ngayon. Naalala niya ang mga gabi na patuloy siyang nagsusulat ng mga phonetic symbol sa ilalim ng ilaw ng kandila sa malamig na kwarto. Paalam, mahina niyang bulong. Hindi na ako babalik kailanman. Humakbang si Maya pasulong. Nang dumating siya sa universidad, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya. Isang malaking grupo ng tao ang nagtipon sa harap ng gusali ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, mga propesor, estudyante at maging mga mamamahayag. Maya, binabati ka. Ikaw ang ipinagmamalaki ng aming universidad. Sinalubong si Maya ng mainit na palakpakan at sigawan. Ang dalagita na palaging sumisilip sa klase mula sa labas ng bintana ay pumasok ngayon ng buong pagmamalaki sa pangunahing pasukan. Lumapit ang dekano, si Mr. Cruz. Miss Hoshino, bilang pagkilala sa iyong tagumpay, nais ng Universidad ng Pilipinas Diliman na tanggapin ka bilang isang natatanging mag-aaral ng pananaliksik. Nanlaki ang mata ni Maya sa gulat. Special research student? Ako po? Oo. Buong puso naming susuportahan ang iyong kinabukasan. Nagpatuloy ang dekano.
At ang PHP 500,000 na donasyon na inalok mo ay gagamitin namin bilang sarili mong education fund. Sasagutin ng universidad ang lahat ng iyong gastusin sa pamumuhay at pananaliksik. Bumagsak ang luha mula sa mata ni Maya. Talaga po? Dahan-dahang inilagay ni Professor Reyes ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Oo naman. Maaari mo ng pag-aralan ang wika hanggat gusto mo, nang walang sinumang makakaabala. Nagpasalamat ang universidad sa alok ni Maya na magbigay ng donasyon, ngunit nagpasya silang gumawa ng espesyal na hakbang. Ang premyo ay gagamitin bilang pondo upang suportahan ang kanyang pamumuhay at edukasyon sa hinaharap. Ang isang maliit na kwarto sa mga dormitoryo ng universidad ay naging bagong bahay ni Maya. Isang maliwanag na kwarto na nakaharap sa silangan. Hindi ito ang madilim at malamig na kwarto, kundi isang mainit na espasyo na puno ng sikat ng araw. Ito ang bago mong kwarto, malambing na ginabayan siya ni Miss Flores, ang tagapamahala ng dormitoryo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Sa kama ay may malambot na kumot, sa mesa ay may bagong kagamitan sa pagsulat, at sa bookshelf ay maayos na nakalagay ang mga libro sa linguistika. Akin po ba ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang dahan-dahang tiningnan ni Maya ang loob ng kwarto para pong panaginip. Umupo siya sa kama. Sa pakiramdam ng malambot na kumot, hindi napigilan ni Maya ang pag-iyak. Mainit, talagang mainit. Kinagabihan, sa unang pagkakataon, nakatulog si Maya ng mahimbing. Hindi na niya kailangan matakot o magtago. Mula bukas, maaari na siyang pumasok sa universidad ng buong pagmamalaki sa pangunahing pasukan. Mabilis na naging usap-usapan ang presensya ni Maya. Isang 9 taong gulang na henyo, isang special research student sa isang prestihiyosong universidad, ang tagumpay na nakuha matapos malampasan ang pang-aabuso. Mga pahayagan, telebisyon, internet, lahat ng media ay nagbalita tungkol sa kwento ni Maya. Isang araw, may dumating na liham. Ang nagpadala ay ang Ateneo de Manila University. Labis po kaming humahanga sa pananaliksik ni Miss Hoshino. Nais po namin kayong imbitahan na magbigay ng panayam sa aming universidad. Isang imbitasyon sa panayam mula sa Ateneo de Manila University para sa isang 9 na taong gulang na dalagita, isang pangyayari na hindi pa naririnig kailanman. Profesor, totoo po ba ito? Tumakbo si Maya sa laboratorio, hawak ang liham. Oo naman, totoo. Gusto mo bang pumunta? Opo, gusto ko po. Hindi mapigilan ni Maya ang kanyang pagkasabik. Pagkalipas ng isang buwan, ang malaking bulwagan ng Ateneo de Manila University na may kapasidad na 500 katao ay puno. Mga propesor, estudyante, at maging ang publiko, lahat ay dumating upang makinig sa kwento ng henyong dalagita. Magandang araw po sa inyong lahat. Tumayo si Maya sa entablado. Sa pagkakataong ito, may inihanda ng stool para sa kanya. Nagkaroon ng mahinang tawa sa venue. Ako po si Maya Hoshino, isang 9 na taong gulang na mahilig sa mga salita. Tumingin si Maya sa audience at ngumiti. Ngayon po, pag-uusapan natin ang kagandahan ng mga salita na itinuro sa akin ng mga dolphin. 500 pares ng mata ang nakatitig sa maliit na dalagita. Ang dalagita na sumisilip sa klase mula sa labas ng bintana ay nakatayo ngayon sa entablado ng isa sa mga pinakamahuhusay na universidad sa Pilipinas. Ang kuwento ni Maya ay nagsisimula pa lamang. Kumusta ang kuwento ngayong araw? Hindi kayang gawin ni Maya ang makinig sa klase mula sa labas ng bintana. Kung mahuhuli siyang nag-aaral ng wika sa bahay, itatapon ang kanyang notebook at sasakalin siya. Sa kabila nito, hindi sumuko si Maya. Sa malamig na kwarto, patuloy siyang nagsusulat ng mga phonetic symbol gamit ang isang kandila dahil ang mga salita ang tanging ugnayan na nag-uugnay kay Maya sa kanyang namatay na mga magulang. Maaaring sabihin ng iba, nagawa lang iyan ni Maya dahil henyo siya. Ngunit sa palagay ko ay medyo naiiba. Ang talento ay simula pa lamang. Sa isang lugar na walang sinuman ang nakakapansin. Sa isang kapaligiran na walang sinuman ang sumusuporta, ngunit ang kanyang mga yapak na araw-araw na naglalakad patungo sa universidad ang nagpabago sa buhay ni Maya. At may isang tao na nakapansin sa mga yapak na iyon. Hindi pinalampas ni Professor Reyes ang maliit na dalagita sa labas ng bintana. Minsan, malupit ang mundo,
Ngunit ang isang mainit na tingin ng isang tao ay maaaring magpabago sa buong mundo ng iba. Sa palagay ko, iyan ang itinuturo sa atin ng kwento ni Maya.